Ang Pilipinas ay binubuo ng libu-libong isla. Ang ilan ay napakaliit at walang tao. Ang iba ay napakalalaki, milyon na residente. Tinatawag silang mga kontinente. Sa episode na ito, aalis ako sa kabisera ng Pilipinas at unang sasakay ako sa bus, maglalayag ako patungo sa ibang isla. Nakarating ako sa Pilipinas at naisip ko na ito ang para sa akin. Ito ay paraiso. Isang lugar na gustong tirahan. May mga panganib din sa isla na nag-aabang sa bawat hakbang. Baka may makatagpo ng isang pating na medyo nababaliw at umaatake. Well, Mas maraming tao nasasaktan sa bumabagsak na niyog kaysa pating. Nagkaroon ng pagputok ng bulkan pandemya. At sumabog ito parang nagkaroon tayo dito ng trangkaso nuclear. Sa Pilipinas lahat mura pero para sa mga puti, may espesyal na presyo. Ang bote ng gin ay nagkakahalaga ng 180 piso. 1 litro. Para sa 200 rubles, maaari kang magkaroon sa grupo. Nasa biyahe ako Pilipinas, isubscribe mo ang YouTube at Instagram. Kahit saan ako, Vova Karmanov. Tara na! Ako ay bangon alas 4 at dumadaan ako sa tabi ng mga natutulog na Pilipino sa kalye patungo sa bus na lalakbay ng 2 oras. Sa bintana ay makikita ang may hirap na lugar ng lungsod sa Pilipinas, palayan at nayon ng mangingisda. Sa kabila ng kahirapan sa Pilipinas sa mga lugar, ang kalsada ay parang highway pero ang estilo ng pagmamaneho ay nananatiling Pilipino. Narito ang aming malaking bus na pinutol ng lalaki, huminto siya. Matagal na nakatingin sa mata ng aming driver na may pakiramdam ng tagumpay bago siya umalis. Dito hinarang kami ng pulisya at kinunan ng litrato ang bus mula sa lahat ng anggulo. Mas lalo akong nagulat ng mga katabi ko sa bus ay nagbabasa ng balita sa Russian pinagana ang comedy club. Ang daungan ay nasa lungsod ng Batangas. Kumusta naman sa lungsod? Sa malaking nayon sa Pilipinas na may mga sirasirang kubo at bundok ng basura at kalat. Sa transportasyon, tanging mga tricycle at jeepney ang makikita at pagdating sa daungan, sumasalubong sa mga bagahe ng mga pasahero ang mga manloloko na humihingi ng $2 para sa tulong. Panloloko rin ang pagbebenta ng ferry ticket na doble ang presyo sa ticket booth. Dito, parang kahina-hinala ang kalinisan. Isinasaalang-alang Pilipinas ang transportasyong pandagat at mga daungan ang pangunahing paraan ng paglipat dito. Ang daungan na ito ay parang paliparan katulad ang presyo. Mahal ang kape sa mga cafe, kaya nakaupo sa sahig ang mga pasahero. Dahil sa waiting area, papasok lang bago flight. At maingat silang sinisiyasat gamit ang mga metal detector at kahit mga aso ng militar. Naghahanap sila ng mga bomba at droga. Narito ang babala na huwag magbiro na may bomba ka. Pagkakataon nangyari ito. Nagtataka ako sa sistemang ito ng seguridad sa paligid. Ay napakaraming mga empleyado at sa lahat ng dako ay nangangalap ng mga listahan ng mga tao. At pangatlong beses ko nang isinusulat ang aking pangalan at apelyido. Pero wala namang nag-verify gamit ang pasaporte. Ibig sabihin, malaki at mabilis ang aking ferry pero tinatawag itong Montenegro kahit na ito ay ginawa sa China. Sa banyo may timba ng tubig dagat at sobrang nanginginig. Ito ay hindi komportable. Para hindi mamatay bago makarating sa isla dahil sa mga mababaliw na aircon sa loob ng ferry, mas madalas akong tumayo sa deck. Lalo't habang papalapit sa isla nagsisimula beach, bato, kagandahan. Pero kailangan magbayad ganda, hakbang ko sa isla. Nagbabayad ako ng unang buwis, basta dahil dumating ka. Agad nilang hinihingi ang nakumpirmang reservation sa hotel. Mukhang hindi pinapayagan ang mga tao na may tent. Hi sir, hotel booking confirmation.
Ito ako nagmumoped si Kosti. Nakatira siya sa isla pamilya ng 6 na buwan. Dumating ako para magpahinga sa sibilisasyon na natili. Sa tingin ko ito paraiso, ito yung lugar na gusto mong tirahan. Gusto mo upang ang iyong anak, ang iyong asawa maglakad, magpahinga, magsaya sa ingay ng tubig. Hindi mo kailangang mabuhay dito sa ilalim ng araw, pero maaring maging boring sa lugar. Hindi ko ito maikakaila. Marahil sa makabagong mundo, dapat tayong magpalit ng lokasyon. Bawat isa ay may mga araw ng pagtatrabaho sa impyerno. Well, anyway, Mukhang mas totoo ito. Oo, syempre gusto ko lang talagang humiga at magpahinga. Wala nang iba. well, ngayon dapat mong maunawaan kapag nagtrabaho ako ng napakatagal na panahon. Sa loob ng mahabang panahon, sa isang napakatagal, sa stressful na sitwasyon, dumating ako dito. Tamendo yan. Dinala ko ito mula sa Petersburg. Isinabit ko ito sa pagitan ng 2 palma. Nahulog ako. Tarimig at sinabi, "Naku, hindi na ako babangon. Mula dito ngayon." Nakatira mga tao sa malit na nayon at Puerto Galera bayan malapit. Isang ilaw trapiko mayroon sa buong paligid. At medyo malaking tindahan, isa... Wala nang kailangan pa kasi lahat kasama na ang damit ay binibenta sa kalye. Maraming bahay, natatakpan ng halaman. Sa labas ng bayan, pumasok kami sa cafe na tanaw ang look, kamakailan lumubog ang 2 yate. Ayan sila nakahiga sa gilid. Sa mismong cafe, may mga nakangiting Pilipina na nahihirapang bigkasin ang aming mga pangalan. Pagkatapos, mahirap na para sa kanila, Constantine. Lagi nilang naririnig, Constantine, ngunit sa ilang kadahilanan at madalas sa inisip nila na ako ay Espanyol. Что хозяин Виктор и русскоговорящий. Но насколько это достоверная информация? Его никто не видел. Dito, hindi masyado. Maganda ang pagkain, bakit tayo nandito? Magandang tanawin dito, magandang atmosfera at ang musika, astig. Ang paborito naming resort ng asawa ko ay Ibiza. At ito ay nagpapaalala sa amin ng cafe, Umaga ng Ibiza. Si Kostya Russo pinili ang Pilipinas dahil walang visa na patakaran. Siyempre, may isang pinakamahalagang dahilan. Ito ay tungkol sa visa. Ibig sabihin, tungkol sa visa. Dito, walang problema talaga. Wala akong anumang reklamo sa'yo. Ilagay mo ang pera sa pambansang kaban. Walang tanong. Welcome. Bilang karagdagan sa mga kakilala mo, may mga tao bang nagsasalita ng Russian sa paligid? Siyempre, sa mga tindahan. Well, sa pagkakaintindi ko, doon sa lugar namin, doon sa lokasyon namin, karamihan ay mga nagsasalita ng Russian. Kaya sa prinsipyo, medyo nagkakasalubong kami sa isa't isa. Halimbawa, nandyan ang mga tao. Mula sa Russia, mula sa Kamchatka, mula sa Vladivostok. Nagpunta sa Japan, bumili ng bangka, dumating dito. Nandito, kasalukuyan silang nagpapahinga. At babalik na sa Russia. Mayroon tayong mga karaniwang kakilala na nakipag-usap sa kanila. Inimbitahan nila kami, nagpunta kami, naglayag sa bangka at lahat ay nagkakilala. At ganun nga, ganito nangyayari nagkakasama. Ang mga bata ay pumapasok sa mga kurso. May mga nag-aaral ng English o kaya'y nag-aaral ng iba't ibang handicrafts kasama ang mga lokal. Kasama ang mga tao mula sa Amerika na gumawa nito. Si Mila ay lumipat sa Pilipinas at nagbukas ng hotel at sentro para sa freediving. May ilang bangka siya sa tabi ng hotel. Una, tumingin kami sa Central America, pagkatapos ay sa Timog Silangang Asya, at pagkatapos sa ibang bansa at subukan ng iba, Pilipinas ang pinakaangkop sa amin. Bakit? Dahil dito ay perpekto ang ilalim ng dagat, napakaganda at napakagandang kondisyon para sa freediving, at napakaganda rin sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, kung sa Egypt ay maganda ang ilalim ng dagat, pero sa ibabaw ay disyerto. Kung sa Vietnam, mas mura ang prutas, gulay, at maganda ang dagat, ang ilalim ng dagat naman ay hindi kasing ganda. Dagdag pa, dito ang Ingles ang opisyal na wika at maganda ang patakaran sa visa. Kaya naman dito, hindi namin pinlano na magtuon sa mga Rusong nagsasalita. Ang nangyari na karamihan sa aming mga bisita ngayon ay mga Ruso dahil maraming tao ang umaalis mula sa Russia. Dumarating sila sa amin, nananatili buwan, nagdedesisyon na manatili sa isla na ito, umuupa ng tirahan.
walang bakanteng kwarto. Ngayon, wala talagang bakanteng kwarto. Wow. At lahat ay nasa Russian. Hindi sa linggong ito ay maraming nandyan ang Canada, America, Australia. Karamihan ay mga Ruso. Oh, А вы откуда? Из какого города? С Киева? Класс. Я из Кишинева. Недалеко. Круто. Bakit napakaraming pusa? nagsimula kami sa nayon at mga pusa. Yan, umalis ka na, huwag ka nang umiyak. Jean, yan, bumangon ka na, kumain ka. Ito si Gina, pero siya ay lokal na pusa. Well, ipinanganak siya sa amin. Medyo may sakit siya sa amin. At narito ang iba, pakiusap. Ilan lahat ng pusa? Nim. Sa nanay, binibigay mga buto ng pusa nakatira sa nayon. Nanganak siya ng kuting, kapitbahay. Kayo ang nag-alaga, kuting, tanggapin. And from our first litter, meron kaming isang lalaki. From the second litter, isang lalaki. Then we spayed her. And the Filipinos apparently got wind that we are... Hindi natin sila maitatapon. Ang atmosfera sa kwarto ay talagang parang resort. Grabe, ang lakas ng alon. Talaga naman... Naglalakad ka lang sa dalampasigan at may nakahambalang na niyog, parang mga mansanas namin. Sa Hardin tuwing taglagas, dito tumutubo ang mga niyog. Walang bumabagsak sa ulo ng sino man. Ako niya talaga, hindi delikado talaga ito habang ako ay nakaupo. Dito kung sakali, Karaniwan, ang mga niyog ay nahuhulog tuwing umuulan kasi nababasa sila, nag-iipon ng moisture at nagiging mas mabigat kaya nahuhulog. Narinig ko sa kaibigan na maraming tao ang patay sa nahuhulog na niyog kaysa sa namamatay sa akpul. Ibig sabihin namamatay. Oh. Pero sa amin, maliit sila. Ngayon, inisip ko na lang ito. Pero sa halip na niyog, nahulog na naman ang aking camera. So, Bus moy. Pero ang mga niyog ay sobrang saya. Ito ay mga sariwang niyog. Hindi aba, narito ang dalawang balat at ito ay binalatan ng mga niyog. Maliit na butas ang natitira. Gawin, ilagay ng straw. Malaki ibigay ito sa isang kutsara. O, hindi, ayun, uminom muna tayo pagkatapos kumain. Kulang ang mga libreng niyog para sa komportabling buhay at dito nagsisimula ang mga problema. Maraming pangkaraniwang bagay sa paligid na talagang wala. Kapag nag-order ka ng package para sa delivery sa Lozado, halimbawa, ilalagay mo sa Branga at yun na, wala ka ng ibang magagawa. Susunod, ipaliwanag kung nasaan ang bahay mo at pagkatapos natatandaan niya, tao ito nakatira dito sa bahay. Tinitingnan ko kung paano nagiging sira ang mga espongha dumating na kami. Sa tingin ko, kailangan nating bumili ng espongha. Pumunta ako, nakatagpo ako ng tao sa ibang lungsod. 2 oras ang biyahe, kung saan maraming bagay, ospital, imigrasyon. Pero doon, wala rin akong nahanap. Iniisip ko paano nangyari to. Bihira ang mga bathtub, yung kumpleto, na mahalaga para sa marami. Kinausap ko, ang isang kaibigan. Naunang-unang, tinanong ako, may bathtub ba? Gusto kong magpahinga sa bathtub bakasyon. Sa mga nakita at napanood ko sa mga bahay, medyo bihira ito. Ito ang pamilihan kung madalas bumibili ng pagkain ng tao. Lokal na isda na pinapalayas ang mga langaw. Gamit ang ganitong espesyal na device at ang mga murang alimango ay $5 bawat kilo. Sasabihin ko sa iyo, napakalinis ng pamilihan na ito. Sa mga pamantayan ng Asya, kahit nga mga daga, wala dito. Ano ang kinukuha nyo dito? Krevida para hindi ka kumuha. Tayo ng masaya. Bumibili kami ng baka dito. How much? 550, sir. 550. Но она накинула мне за белое лицо или нет? Да, мы можем взять за 450 спокойно. А местные еще дешевле? И да, абсолютно. Филиппино прайс называется слово, словосочетание. Вот. Ты приходишь, мы такие раз, рыбку покупаем. Точнее, перед нами рыбку покупает тунец, раз ему по 150 отдали. Мы такие подходим, нам 300. Я такой, брат, что случилось? Он такой, sorry, this is Filipino price. То есть он так напрямую, да? Типа, я тебе не продам, ты ж белый. Ну ты ж можешь заплатить.
Habang tinitingnan mga mukha ng dayuhan, nagbenta ang mga nagbebenta. Sa cafe may espresso 60 mga kanta, 80 BP. 3 araw dumating kami, 120. Ну, типа, вчера же было там 60. А, ну хорошо, 60. Ну, типа, ну ок. Ну, то есть, как-то так принято. Ayos lang naman at ito ay talaga isang normal na sitwasyon. Paano makaiwas sa dagdag singil ng mga lokal? Kung hindi mo kilala ang tao, maliit ang tsansa mo. Puting, Kung hindi mo na nga kilala ang taong iyon, ang tsansa mo ay parang zero. ну, Люда, если там ты мой бро, все такое, не канай. Ну, практически, по моему опыту, практически нет. Pagpunta sa pamilihan at diving, konti ang libangan sa nayon. Ang asawa ko, mahal ko, syempre nainip siya sa ilang mga pagkakataon. Nagsisimula pa lang akong makaget over yung proseso ng trabaho. Sa huling 5 taon, talagang nasa estado ako ng pagkabigla. Nagsisimula pa lang akong gumaling. Masaya ako, nasa Maynila kamakailan at nanirahan ng higit sa 1 linggo. At ganyan na ako, misis. Sobrang gusto ko nang bumalik sa ating nayon. Nainip ang asawa pero nakahanap siya ng mga pagkakataon. Nagsimula na ang asawa sa iba't ibang mga practice. Nagsanay siya doon, mga breathing practices at yoga. Pupunta sa pinakasikat beach sa lugar, may mga gansa na sa daan. Sa pamilihan, ang mga nagbebenta ay naghihintay ng dayuhan. Klase turista ang dumarating dito. Ito ba ay mga Pilipino o sino? Oh, lahat-lahat talaga. Dito, nakapunta kami sa patimpalak ng kagandahan ng Pilipino sa isang cafe. Dito, tinatawag kong maliit na Koreatown ito dahil karamihan ng mga Koreano ang nakatira at dinadala sila dito bilang mga package tourists. Sa tabi ng dalampasigan, halo-halo ang dami ng tao. Lahat ay nagre-relax, umiinom at kumakain. Karamihan sa Koreano nandito. Mas masaya dito dati pero nagsara ang mga cafe at kaunti ang mga turista na dumarating. May mga ganitong mga barong-barong. Ito mga epekto ng pandemya, simula ng pandemya, Pilipinas nagsara, makain, makalabas. At talagang nagkaroon ng malaking pagbagsak. Sa ekonomiya dito, nakipag-usap ako. Sa mga tao, nakipag-chat na wala talagang gumagana, lahat ay namatay. Pangunahing trabaho ng mga Pilipino sa isla. Pangingisda pero ilan nag-aangkop na sa turismo. Mayroong isang lungsod sa lugar ito kilala sa pagbebenta ng pag-ibig. Paano sila nag-adjust sa turismo? Ang bahagi ng pamilya ay nasa hotel at At ang bahagi sa lungsod na iyon ay mga prosti. sa Erta Gallery may 2 lokasyon, ang White Beach na may dalampasigan. Ito ang sabang kung saan maraming dive centers at iba't ibang mga bar. Mukhang may mga nightclub din dito. Nakatira kami ron sa unang buwan, malapit sa isang nayon sa tabi. Pero hindi kami masyadong natuwa ron. Ibig sabihin, napakaganda at tahimik doon at sobrang saya doon. Pero hindi ito bagay para sa amin. Nalaman ko na ang paraan ng prostitusyon sa Pilipinas. Ayun, mayroon tayong magandang isla. Maganda ang kanyang anyo. Parang nahati siya pahalang may mga baybayin na may mga peninsula at patayo. Narito sa mga ganitong magagandang mataas na bundok, Sa kagandahan, may vacation house ang mayayamang Pilipino. Hindi makalapit ang mga simpleng tao dito. diyan sa mga kusta mayroong helipad at dito minsan dumarating ang mga may-ari sa kanilang yate o lumilipad sa helicopter. Pero ang gusto ko, hindi nila pinadira ng dalampasigan. Pampubliko ang beach. Narito ang isang daan na maaari mong lakaran. Dito kami tumatawid sa bundok na ilog na dumadaloy at ang unang pamilya na nagsasalita ng Russian, si Fedya ay nag-aaral ng heograpiya, nangangarap na maglakbay. Saang bansa mo gustong pumunta mula sa lahat ng mga listahang ito? Вот здесь, ой, в Аргентине. Ты хочешь побывать в Аргентине больше всего? А почему? Что ты знаешь про нее? Ну там красиво, там хороший воздух, водопадов много, очень. Ang batang lalaki ay nag-aaral online at nakilala ang kaibigang nagsasalita ng Russian. Magaling ka ba sa paaralan? Oo, binibigyan ako ng takdang aralin. Nag-aaral ako ng takdang aralin. Sino kaibigan mo? Well, marami akong kaibigan. Кира, Ариша, Саша, Лиза. At sino ang mga banyagang kaibigan mo? Kaibigan ko, nakasama ako ng isang Canadian pero
Umalis na siya. Salita ba sa kanya sa Ingles? Magaling magsalita. Да. Kahit nakaunti ang tao dito, madalas ang mga nagsasalita ng Ruso. Mayroong isang restaurant malapit sa Sabang, may-ari nagsasalita ng Ruso. Pero pamilya umalis sa Soviet Union noong 1979. May isang babae, ang kanyang asawa ay Canadian, at meron silang maliit na hotel. Ibig sabihin, sa prinsipyo, meron bata dalaga babae. Nakatira rin sila dun sa Sabang, mga nagsasalita rin ng Ruso. Ang transportasyon sa isla ay angkop. Walang taxi dito. Kailangan mong hulihin ang tricycle monster at palaging makipagkasunduan sa presyo. Ito ay parang mga tuktok pero sa pangkalahatan dito ay mga trisikad. Ito ay kapag may motorsiklo at may katabing maliit na booth, masasabi mong nasa 3 gulong, 2 motorsiklo. Isa ay mataas. Magkano ang halaga nito? Mula sa bahay namin hanggang dito, makapunta sa halagang 300 piso. Kung nasa loob at nag-uusap sa maliit na lugar, 50 piso lang. Maaari ka pa ring mag-load doon. 4 na tao ang pwedeng mag-load doon. Bagay na romantiko at astig. Ilan sa triseklas at ako sumasakay sa sasakyan sanayon sa mga shashlik. Masaya sa mga gabi kay Kosti. Dumarating mga kapitbahay Ruso sa kanyang gazebo. Si Vitalik mula sa Kazan. Kami, simulan na natin. Ang pagtikim, meron kaming mainit na salad na may talong. Ay, Filipino. Ito ay germinated gisantes. Monsieur, kailangan talaga ito kainin. O ito, mga gisantes. Ito, kahapon nilagyan namin ng tubig. At ngayon, tumubo na siya. Mga pipino, parang radioactive. Napakalaking pipino sa diameter. So, nag-iipon ba kayo ng ganito araw-araw? O tuwing ibang araw, wala, hindi ganun na... Well, mga 1 beses sa 1 linggo, o kung magandang panahon, pwede tayong lahat na magkasama, maligo. Halimbawa, lahat sila ay sumigaw doon, mga kapitbahay. Noong umuulan, malungkot kaming nakaupo, nag-iisip ng mga bagay-bagay, mga laro. Sa baraha, Well, ang ritmo ay talagang Pilipino na... syempre Pilipino. Pilipinas na oras. At tiyak na. Mahirap bumalik sa ganitong sistema tulad ng halimbawa sa Petersburg o sa Moscow. Pero may mga tao na hindi makapag-adjust dito. Patuloy silang namumuhay ng masigla. Tulad ng dati. Kamakailan lang dumating ang kaibigan ko. Nandito siya sa mode hanggang na ngayon. Ibig sabihin, nandito siya ng mga 2 linggo. Ganyan siya. Kailangan gumawa, kailangan magtrabaho, kailangan may iba pang bagay. At sinasabi ko sa kanya, lahat ay maayos. Chill lang. Ito ang Pilipinas. Lahat ay magiging maayos. Lahat ng kailangan, lahat ay maaabot natin. Lahat ng hindi natin nagawa, walang problema. Kakatapos lang naming dumating kami na sa restaurant sa White Beach Natural. Kami ay nasa ganung... Resume Turce. Uminom ako sa gabi, naglangoy ako sa umaga. Well, hindi ka naman pwedeng mabuhay. Hindi ko alam sa taglamig sa ganitong mode, di ba? Hindi ito bakasyon, parang ganun. Kaya sa isang punto, na pagtatanto mo at nagsisimula ka ng mag-adjust, anak, anong kinakain mo? Sabihin mo kay Tito Boba. Sa kabuuan, meron tayong hobby dito. Nagtitest kami ng coconut jam. Nasanay na kami. Mga 50 na iba't ibang uri ng coconut jam. Ito ay talagang mula sa malambot na Pilipinas na kilala. Maliit ang nayon pero international. Itong mini establishment na ito ay binuksan ng mga Hapon at sa mga kapitbahay may mga Europeo. Nandito lahat ng kapitbahay kaibigang Aleman ay nagtipon. Hello, gentlemen. How are you? Very good. Very good. Каждый вечер они тут пивасик пьют. Собираются. Lahat may isang lalaki doon na may napakaastig na motorsiklo. Mahilig siyang mag-ingay at magpatakbo dito sa kanyang motorsiklo. Sa gitna ng nayon ay may basketball court. Sa Pilipinas, isang sagradong lugar. Ang mga Pinoy ay naglalaro ng basketball at bilyar. Ewan ko kung saan-saan. Narito volleyball, batang babae naglalaro laban sa sistema, naglalaro volleyball.
Oo, dito. Hindi ko alam. Ibig sabihin, kung ano-ano ang nangyayari dito, mga kasalan, mga relihiyosong pagtitipon. Mga kasalan, binyag at mga pulong ng partido. Nagkaroon ng araw ng bayan. Ang championship ng isla na ito noong Disyembre, 10 ng umaga hanggang 10 ng gabi. May mga cheerleading group para sa bawat nayon. Narito merong katulad na bagay kahit sa bundok, hindi mo kailangang magsuot ng singsing doon. Sa malaking bahay ito nakatira ang ilang pamilyang nagsasalita ng Ruso, kabilang ang pamilya ni Ana. Siya ay isang online psychologist at nagtatrabaho sa mga kliyente sa Europa at Russia mula sa Pilipinas. Well, ito ang aming hindi ko alam mahinhin na 2 silid tulugan. Narito ang silid tulugan. At ang lugar ng trabaho, dito, at ang silid ng mga bata. At ang lugar ng laro, umalis ako. Silid ng mga bata. Kaya't ang halaga nito ay 12,000 pesos para sa 2 silid na kwarto na ito na may sala at kusina. Well, nandiyan pa ang toilet at may laundry area, may panghugas. Ilan ba ito mga 70 square meters? 80. Такое что. No, где-то так. May aircon ka. Hindi ko nakita. Nandoon, pero hindi pa nagamit kasi ganda ng klima dito. Kung ikukumpara sa Thailand, Vietnam at ibang bansang Asyano, komportableng temperatura at may pagkakaiba sa araw at gabi, well, yun ay 10 degrees. Dito sa gabi, 23, 24 at may hangin. Ayun, napakabuti niyan. Sa araw. Hindi na kailangan ng... At dito, may ganitong hangin na talagang ramdam dito palagi. Oo, narinig. Hindi namin kailangang buksan ito. Ang tubig ay abot 350 pesos sa isang buwan at ang kuryente ay 1,500. Umaabot ito sa isang buwan. Газопровода тут, конечно, нет. Газ в баллонах. Gas tank 1,000. Siguro mga isang beses sa 2 buwan o 3 buwan. At ano ang kalidad ng tubig sa gripo? Well, sabi ng mga lokal, mas mabuting huwag uminom kundi pinakuluan. Поэтому вот такие вот бутылки, они всем развозят по 40 песо по 35 вот за баллон. Nagde-deliver sila. May serbisyo sila na 35 pesos. At darating na dito. At nakauwi na siya. Dito, Talagang ito mahal. Sa isla, wala kang masyadong mabibili. Многое везли с собой. А где игрушки твои? Есть все-таки. Это вы что, чемоданами везли или тут покупали? da, и так. Nalalibro sa maleta. Ito bagay na hindi mo mabibili. Ito самое ценное. Гречка и книги. Да, гречка. Bata ay nahihirapan sa bakwi. Totoo na hindi mo makakukuha. Tingin ko pinupunan ng coconut jam ito. Ang mga prutas dito ay tinatakpan ang mga problema sa bahay. Ang pinakamahalaga ay ang mangga na prutas. Mayroon pa. Tapos na Degan Square. Tama ba? Gawa sa mangga, saging at gata ng niyog. Sobrang masarap. Ito mo ang mga bagay na kailangan pag nasa Asia. Это купить блендер и формочки для мороженого. Вы этим занимаетесь активно, да? Hindi namin alam na nandito kami ng ganito katagal. Naisip namin kahit sa loob ng 2 linggong pananatili, bumabalik ang halaga nito. Saging gata ng niyog at masarap na mangga. Кокосовое молоко и чиа. Yung sa Moscow, hindi ko alam kung magkano. Siguro mga 300 rubles para sa isang baso. Sa tingin ko dito, kaya ganito ang pakete, 100 pesos. Oo, malaking pakete ng gatas. 60 песо. Package yung masarap, Seth. Oo, bumibili ka ng higit pa sa para sa 2 araw siguro at nakaupo tayo kasama. Вы его наморозили так. Он даже не тыкается. Siyempre, ang sorbetes ay sobrang lamig. Не, ну вкусное. Главное, натуральное. Sa gabi, naglalakbay kami sa ibang diving center na pinapatakbo rin ng mga imigrante. Si Anton ay nasa Pilipinas na ng 10 taon. Ang liber sa una ay random. Medyo mahirap ang pagpili. Ako rin ay isang abogado sa pamamagitan ng edukasyon at nagtrabaho ako ng mahabang panahon sa opisina ng isang kumpanya ng pamumuhunan. Talaga, ito sa akin. Sobrang nainip ako. Atin na umalis ako kasama ang mga kaibigan upang maglakbay sa Asia.
At saka nagbukas kami ng maliit na kumpanya ng IT at nakapagpahinga kami ng kaunti mula sa opisina. Gawit siya ng mga bagay na gusto mo. Sa panahong iyon, nahulog ako sa diving, napunta ako sa Pilipinas, naisip ko ito para sa akin. Nagbubukas ng negosyo sa Indonesia o Thailand, hindi lahat ganun ang iniisip. Ang mga nagbubukas sa Thailand, tila mas pinipili nila, ipangkalahatang kondisyon para sa buhay. Gumagawa sila ng pagpili pabor sa isang uri ng sibilisasyon. Dito ang buhay ay parang isang nayon, ibig sabihin halos wala, talagang walang masyado, 100 lang. Mga kambing, mga manok at iba pa. And mga pating, pero sa Thailand medyo sibilisado doon. Doon maingay ang kompresor, nagiging puno ang mga tangke. Tingnan mo, maingay ang kompresor na nagiging puno ng mga tangke. Sa atin, parang nangyari na sa tayong duel of tao, kung matatandaan mo. 9 na lungsod. Kakatapos bumalik ni Anton sa isang diving tour, Madali ang mapa ng Pilipinas, mga top diving spots sa Pilipinas. We are in Porto Galere on isla ng Mindoro. This season, magsisimula na rin tayong gumawa ng mga biyahe sa Apu Reef. Ito, sa kabilang panig ng Mindoro. Mahirap biyahe, kailangan nating tumira sa tent. Walang signal ng mobile doon. Ito ay isang RIF sa gitna ng karagatan. Pero kahit na mag-oorganisa tayo doon, parang walang sibilisasyon. sa kabila ng lahat, talagang wala doon. Doon nakatira ang isang tao na nagche-check sa mga diver na dumarating para mag-dive. Kumuha siya mula sa kanila ng kaunting pera at pinupuno ang mga tangke. Ito sa katunayan, isang reserba. Kung saan plano naming pumunta sa mga susunod na araw, siguro isa ito sa mga pinakakahanga-hanga. Это его, получается, 3D схема, карта. То есть это все риф, а на поверхности только такая вот верхушка? В открытом море практически, да. Надо знать, где он расположен. Но в последнее время очень много акул здесь развелось. Мы вот погружались на прошлой неделе и... Sa loob ng 5 araw, 3 beses. Tayong Kita nyo ang mga pating, maraming pating, sila agresibo? Hindi sila agresibo. Ang mga pating, di masyadong agresibo. Depende sa uri, ang puting pating, maaring umatake sa tao. Pero ang mga lokal na reef sharks, natatakot sa mga tao. Paminsan nagiging agresibo ang mga pating na ito. Baka may isang pating na medyo nababaliw at umaatake. Oo, may mga ganitong pagkakataon na maaring may mahulog sa ulo mo at hindi ko alam, maaring may rabid na aso, pero hindi lahat ng aso ay masama at sa prinsipyo hindi mo kailangang matakot. Malaking swerte para sa diver kung makikita niya ang mga ganitong bagay. Lalo na sa dulo ng mundo para lang makapanood o makakuha ng video pero kung may dugo. Wala naman ito tulad ng sa mga pelikula. Tama, wala talaga. Tulad ng sa mga pelikula. May mga ilang mga hakbang sa kaligtasan na dapat sundin kapag may mga pating. Mga pelikula lahat ay pinalalaki syempre. Hindi lang mga pating ang panganib sa ilalim ng tubig. Sa lugar na ito, napakalakas ng mga agos. Napapadpad kami sa mga sitwasyon kung saan nahihirapan kami sa ilalim ng tubig. Natatakot at kapag nadadala sa kailaliman, laging nagtatapos ng maayos. Ang tawag dito ay washing machine. Kapag may agos, at hindi mo maaasahan, hindi mo maintindihan. Minsan laban sa agos, minsan kasabay ng agos, minsan pababa ang agos, minsan pataas ang agos. Kawili-wili para sa mga batikang diver, ang mga ganitong atraksyon ay talagang kawili-wili. Ang mga reef ay nasa tabi mismo ng nayon. До ближайшего сколько в метрах? 50, 30. Ну то есть вот пешком. Ano ang pagkakaiba ng freediving sa snorkeling? May biro, ang freediving ay advanced na snorkeling. Ang snorkeling ay nasa ibabaw, samantalang ang freediving gusto kong lumangoy sa 65 metro. 50 Ibig sabihin, ang hangin ay tumitimbang lang ng nasa baga mo. Well, mga ilang minuto, halimbawa pababa at pataas. Alam niya na ang kanyang maximum ay 65. Maaari siyang tahimik na pumunta sa reef. Ngayon, nahihilig siya sa underwater hunting spearfishing. At maaari siyang tahimik na manghuli sa lalim, 23 metro. Para sa ganitong sport, kailangan ng komplikadong kagamitan na dinala mula sa Ukraine. Magpapatuloy. At paano ninyo nakuha ang ganitong produkto? Kapag tayo ay lumalangoy, kapag nag-iensayo tayo, nagtatali tayo ng lubid dito, ito ang aming malaking buoy. Lubid sa ibaba, lubid, bigat, linya ng pag-init na kaunat, sumisid kami, nag-iensayo tayo sa paglalim. Ang mga buoy na ito, to be free, gawa sa Ukraine, pinakamahusay sa mundo. Nakita ko na sila kahit saan ngayon, sa Australia, sa Amerika, sa Patagonia, Bakit? Dahil sila ang pinakamahusay. May pagkasundo kami sa kanila. Мы их дилеры на Филиппинах. Made in Ukraine.
Narito ang natatanging makrumundo ang mga maliliit na uod na ito. Ang mga photographer ng macro ay mga photographer na sumisid. Sila ay sumisid at pinag-aaralan ito. Ito rin may nagtago na, di ba? Anong isda ito? Ito ang higanting isda na frogfish. Nandito siya. Ito at si Sanifanga. Sobrang nagkukubli siya. Sa Pilipinas, kailangan laging maging alerto, hindi lang sa dagat, kundi pati na rin sa lupa. Sa pagsabog ng bulkan, ito ay nangyari bago ang pandemya sa isang lugar nun. Siguro, noong Pebrero 2020. Sa pulo na yon mayroong lawa. Sa lawa ay may isla. Sa isla ay may lawa. Sa lawa ay may bato. At ito ay isang bulkan. Grabe, ang ganda ng matryoshka. Oo, sumabog siya, yung may kabute, nuclear, makikita, lumalabas ka sa dalampasigan. Ganito nakatayo ang kabuting ito, ganito ang itsura sa kalahating langit. Pero mula noon, paminsan-minsan ay nagigising siya. Hindi na siya masyadong sumasabog ngayon. Pero minsan halimbawa kahapon, ang paglubog ng araw ay mukhang napakaiba dahil ang buong langit ay may ulap. And sa palagay ko, ito na naman, walang pakialam ang taal, mayroong kung anong nasa hangin. Maari siyang magpakita ng ganito kahit ngayon, walang pakialam. Oo na nga, may mga araw na talagang malinaw ang lahat ng mga pulo. Ito ang Batangas, nakita mo lang, nakikita siya. At kahapon ang islang ito ay hindi nakikita. Sobrang puti lang ng ulap. Ayos lang kasi pagkatapos ng Turkey, nagising ang lahat ng mga bulkan. Pero napakalayo niya sa atin. Talaga kamakailan lang ay napanood ko kung paano nakaayos ang lahat ng mga tectonic plates. Yang mga ilipin ay nasa hangganan ng Eurasian at Pacific. Pero mayroon silang sarili nilang maliit na tectonic plate at nandito tayo sa gitna nito. Sa kabuuan, sa loob ng after na taon, hindi ko naman naranasan ang lindol. Well, ang bahay ay nanginginig, ang kama ay umaalog. Well, walang kriminal. Wala akong narinig na mga biktima kahit papaano dahil sa mga lindol sa Pilipinas. Pero ang mas ko mamayang tag-aral sa mga dagat ng Pilipinas upang makahanap ng tamang lugar para sa paaralan. Free diving. Ibig sabihin, kailangan natin ng walang limitasyong lalim para hindi magkaroon ng malalakas na agos. Tiningnan namin ito mula sa pananaw ng tsunami, mga bulkan at mga spring ng lupa. Mula sa biyahe ko sa Pilipinas, nagdala ako ng ilang mga issue at marami mga litrato para sa Instagram. Ang pinaka-cool ito ay naka-attach sa kasalukuyan. Mag-subscribe ka, nandun din ako, Vova Karmanov. Kahit hindi ka umaalis sa nayon, hindi mahirap maging pinuno ng isang korporasyon sa Pilipinas. Kaya dito tinatawag na korporasyon ng kumpanya kahit maliit. Nung una, akala ko, wow, lahat ay may mga korporasyon. Pero ito ay simpleng figurine. Tuing mga dayuhan ay may 40%. Ganito ang mga patakaran sa Pilipinas. Hindi maring magmay-ari ng lupa ang isang dayuhan. Oh, halimbawa, pwede kang bumili ng apartment. Pero sa isang multi-unit na gusali, isang dayuhan maaring magkaroon max 40% apartment. Ang pangunahing bahagi ng kumpanya na pinapatakbo ni Namila kanyang asawa ay nakarehistro sa mga Pilipino. Walang ganitong sitwasyon na darating siya. At sasabihin, nandito ako, parang boss, may 60% ako. Kaya tayong 3 tao, may tig-2. Well, pwede silang magkaisa. Mag-aalala ako. Pwedeng mag-alala. Alam ko ang mga kwento kung saan ang dayuhan ay nag-aasawa ng Pilipina at nagbubukas ng negosyo sa kanyang pangalan dahil ito ang madali. Pagkatapos, kinukuha niya ang negosyo niya. Dahil nagkakahiwalay sila, bawat taon nag-a-apply kami ng mga permit para sa pagpapatakbo ng negosyo. Mayroon kaming permiso para sa mga lodge, hotel, at permiso para sa diving. Mayroon tayong mga opisyal na empleyado, nagbabayad kami ng iba't ibang social insurance. Marami ba ito? Well, masasabi ko na hindi, kahit na minsan ay ramdam. Dinyet. Ang pinakaabot kayang panggatong sa Pilipinas ay ang murang alak. Talagang ganun ang alak dito. Magandang gin ay 180 piso. Magagawa mo ito para sa 200 rubles. Mag-enjoy kasama ang mga kaibigan. Ang karaniwang bill para sa isang ulam, siguro nasa 300 piso. Ang karaniwang cocktail din ay nasa 200-300 piso. Well, medyo magarbo ito ayon sa pamantayan ng Pilipinas. Ito ay tungkol sa restaurant, ito ay tungkol sa mga inuman. Kung lalabas tayo ngayon sa kalsada kung saan may mga medyo mga magaganda kahit sa anumang pagkakataon, hindi nagkukulang sa lasa. Yung karaniwang bill dito doon ay magiging 100 piso. Dahil malapit ang Maynila sa atin, kaya mas mataas ang presyo kumpara sa average sa mga probinsya. Mas mura kaysa sa Boracay. Pero mas mahal kaysa sa ilang iba. Ang relaxed na atmosfera ng isla ay nakakahawa at hindi nakakatulong sa masigasig na trabaho.
Sa ganitong klima talagang mahirap kumilos, mag-isip at umunlad dahil sa umaga okay pa kung maaga kang magising. Pagkatapos sa gitna ng araw, pagkatapos ng tanghalian, tiyak na may siesta. Ito ay talagang isang sagradong bagay. Matulog. Well, lahat kayo ay natutulog. At ang mga empleyado namin, mayroon silang pahinga, kainan. Kumakain sila ng mabilis at natutulog ng isang oras. Dito may mga hammock na nakasabit. Dumating ako, nagbitin ng hamok at dito ako matutulog, tinanggal ang hamok, umalis. Sa mini hotel, karamihan sa mga tauhan ay mga Pilipino. Ito ang kanilang masahe. Nagtatrabaho na at masaya, nag-aayos na, umuwi. May Pilipino bang nagtatrabaho? Meron kaming 7 Pilipino na nagtatrabaho sa amin. 7 Pilipino. Sobrang dami ng tauhan sa maliit na hotel. Susubukan naming magbayad ng kaunti sa itaas ng average. Wala lang tayo. Ang mga waitress, ang mga tagalinis lang. Basta mga babae sa reception kasi masyadong maliit ang hotel para dito. Mag-isa Dayami ginagawa lahat. Gumagawa siya ng lahat. Sa tingin ko makatuwiran ito, kaya naman medyo mas mataas ang sahod niya. Karaniwang sahod? Mahigit $10-12 para sa isang shift? Babae namin, empleyado, nagluluto ng karaniwang pagkaing Pilipino. Kaya pwede kang mag-almusal, magtanghalian at maghapunan. Kami maraming pagpipilian pero masarap ginagawa nila. Marunong silang magluto ng dumpling. Kahit ako marunong makipag-usap, Subukan kong turuan. Silang gumawa ng dumpling. Para sa pins, may kaning kahit ice cream. sila rin ang naghanda nitong kanin. Bago kumain, nilalagyan niya ito ng sarsa. Klaseng Azu, sa bagong taon, karamihan sa mga bisita namin ay mga Ruso. Nagluto kami dito ng herring na may shuba mula sa sashimi ng tuna. Dahil walang herring, Дочки иногда варю. Иногда борщ варю. minsan kahit ang mga Pilipino may dumating. Naalala mo, ang pamilya ay dumating nung Pasko ng pagkabuhay. Humiling sila ng lutong Ruso. Magluluto sana ako ng mas mahal. Kasi siya mismo ang may-ari. magkano ang halaga ng plato? Well, 250 pesos. May mga Pilipino na nagtatrabaho kay Anton? Ito ang aming empleyado na nagtatrabaho mula unang araw ng pagtatag ng dive center. Nasa ibang probinsya siya, umalis kasama kamag-anak, na sinabi ko na kailangan ko talaga ang kaibigan na ito. Sobrang maaasahan siya at maaari kang umasa sa kanya palagi. Ang Pilipinas ay naging kolonya ng Espanya ng matagal, kabaligtaran ng Latin America dito ay kakaunti ang nagsasalita ng Espanyol. Maraming pangalan at pangalan ng mga lungsod ang nanatili sa mga Espanyol. Sa kanila, sa prinsipyo, lahat ng mga pangalan, Afghanistan, Garcia, narito ang aming Garcia. Annalyn Garcia. Это кто, ваш Nаш landlord. Pero Pilipina siya. Pilipina siya pero kanilang pangalan ay kaya mga pangalan ng Espanyol. Si Kosya ay pumupunta sa Pilipinong dentista sa isla. Dito kami ipinakilala ni Dastom. Nagbukas ng sariling dentista ang babae, naglakbay tayo, ipinakita ang ganito. Sa loob, lahat ay ginawa sa estilo ng Europa. Sobrang ganda. Ang saya makipag-chat sa kanya at kami ay nakikinig ng musika ng Rusya. Ako at sa bawat pagdating ko sa bundok, ngayon ipakikilala ko siya sa bago. Mahilig siyang kumanta, nagustuhan niya ang Zveri, nagustuhan niya si Miyagi at Endspiel, ang hari. At ang biro ay hindi ako dumating, Arctic ang tawag, Arctic at Arctic din. Pinatugtog ko, nagustuhan niya, gumawa ako ng video tungkol sa kanya. Ipinakita ko, nakita niyang may 1,000 views, nagpaayos ako ng 2 ngipin. Sabi niya, grabe, isang ngipin lang sa'yo. Libre? Tulad sa palengke sa mga ospital sa Pilipinas, tinitingnan ng mga puti na parang pitaka. Pumunta kami sa Maynila, nagbigay kami ng maraming pera. Ibig sabihin palagi may mga investment, mga presyo. Pero ang pinaka nakakabahalang sandali ay nandun kami. Isang araw sa ospital, dumating kami, may ginagawa, nagbabayad ng pera, maraming pera, nagbabayad. Ikalawang araw, ikatlong araw. Nang lumipas na ang panganib sa buhay, nagsimula nang mag-isip ang utak na mas may katwiran na at dumating sila, kailangan ng Uzi, kailangan gawin. Sabi nila, 7,000 piso, yun ay halos 10,000 rubles. I'm like, okay, ipakita sa akin ang official na presyo. Pakiusap. Nagtinginan, pumunta sa lugar, dumating sila, sabi 3 to 700. Pero mga kaibigan, 3 araw lang tayong nagbabayad ng 7. Parang ganito, may mini operasyon ngayon, 35,000 piso. Okay? Sa ngayon kami umalis, dumating na Filmfest Libo, mga kaibigan, 35. Sinabi sa akin 50 na. At malamang mas marami pa, pero... Типа вечером будет сесть, давайте быстрее. 35. Hindi na namin magagawa yun para sa iyo sa anumang paraan. Maaari ka lang tumanggi.
Pero sa ilang sitwasyon, hindi ka makakatanggi. Как бы так. Вот. Pagkatapos ng operasyon, ganun sila kailangan pang magbayad ng dagdag. Sige, bigay nyo sa amin, pakisulat sa amin kung ano sino at para saan kami nagbabayad sa papel. Dala nila ang papel kung saan nakasulat lang ang isang presyo at mga serbisyong medikal. Hindi ito akma para sa amin, isulat nyo sa amin. Ibig sabihin, ganun sila. Okay, ayos lang. Nagbayad ka ng 50,000 para sa mini-operasyon. Hindi na kailangan ng iba. At nagbayad ka ba ng cash lang? Cash o isa pang nakakatawang bagay. Kailangan pang bumili ng mga gamot. Ang mga gamot na ito ay nasa amin lang sa ospital. We're like, okay, we go down. We say they give us some 5 or 10 pills, 3 or 4,000 piso. Sabi namin, wow, itong mga gamot na ito, mag-google tayo. At ang mga babae ay nakikita na nakatayo, nagbebenta sa ospital dito sa kiosk. Antayin mo ako ng sandali, lalabas ako, siya ay lalabas, nandyan sa kanto, karaniwang botika, pumunta kayo doon, lumabas kami at doon ito ay nagkakahalaga. Well, there it's 1,000 pesos, that is, there it's 2 to 3 times cheaper. Negative experience, ito ng Pilipinas. Sa kabila ng pagmamahal ko sa Pilipinas, ito ay talagang isang hindi malilimutang parang imprint para sa akin. Kadalasan ang mga pamilya ay dumarating sa isla at kailangan nang ipasok ang mga bata sa mga lokal na paaralan at daycare. Ngayon gusto naming ipasok ang anak sa daycare dito kasi ang mga bata ay dinala. Sa daycare, mukhang okay naman, nagustuhan nga nila. May anak si Mila na masaya kasama ang kanyang mga kaibigan sa isla. Naiinggit ako sa kung paano lumilipas ang pagkabata ng mga anak natin kasi buong araw silang, ang anak ko ay nag-aaral sa isang paaralan sa Russia online. Mayroon siyang klase 3 araw sa isang linggo, mula hapon, mula 3 hanggang 6 nag-aaral siya. Sa ibang mga araw, nag-aaral siya at sa natitirang oras, naglalaro sila dito, kaya nagtatayo sila ng kubo, minsan nagiging ulo, salamin na naglalaro. Ang anak ni Mila ay nakikipag-usap sa mga batang Russian. Natututo rin siyang mag-Ingles. Nang dumating kami dito, ang anak na babae, halos walang Ingles. At kami, nakipagkasundo kami sa isang babae sa nayon na may magandang Ingles, siya ay guro. Dumating siya sa amin ng 2 araw sa isang linggo sa loob ng 2 oras. Si Lisa ay nagsimulang magsalita sa loob ng 1 buwan. Nag-practice siya sa hotel, naglalaro ako sa reception sa anak ng empleyado. Nagsasalita sila sa kanya sa Ingles, hindi sila nagsasalita ng Tagalog. At si Liza sa loob ng 1 taon ay may malayang pag-uusap sa Ingles. At sa nakaraang taon, napakarami mula nung Mayo, puro mga batang Russian na ang nandito, kaya ngayon bumabagsak ang aming Ingles. Sa lokal na paaralan, ipinasa ni Mila ang kanyang anak. Nalaman na madali ang mga aralin. Asawa ko nag-drawing equation para sa anak. Mga simpleng bagay tulad ng, hindi ko alam, x plus 2 ay katumbas ng 8. Ano ang halaga ng x? Ang mga Pilipino nating mga empleyado habang dumadaan ay nagkaroon ng ganitong mga mata at nagtanong, anong klase, Mila? Sinasabi namin sa unang taon. Sinasabi nila, sa amin siguro ganito lang ang pinapagawa sa high school. Well, ito ay isang paaralan sa nayon. Sa tingin ko siguro sa Maynila, iba't ibang mga paaralan. At malamang na may mga international na paaralan na mas mataas. Antas ng edukasyon. Ngunit nakatira kami sa isang nayon. Что там задавали? Pinturahan ang saging ng dilaw. Huwag kalimutang maligo mula sa timba sa umaga. Nang magsimula ang pandemya, paaralan lokal na nagsara at nagbigay ng printout sa bahay. Kailangan pumunta sa paaralan. Lingguhan, ibigay at kunin ang takdang aralin. At lahat ito ay sa Tagalog dahil sa kabila ng sinabi ko, nabasa ko sa Pilipinas na ang edukasyon sa Ingles ay sa mga lungsod o international schools. Sa mga nayon, nagtuturo sila ng Tagalog sa elementarya na tinulungan ng aming empleyado si Lisa na gawin ang mga takdang aralin na ito. Pumunta tayo sa isang mas mahusay na paaralang Ruso online. Ang anak ni Ivan na si Sasha ay nag-aaral dito sa mga pribadong tutor. Ito si Kelly, isang batang Pilipina na nagtuturo ng Ingles sa mga bata sa karaniwang lugar ng guest house. Pumapasok ka sa klase ng Ingles ngayon, di ba? Oo, kanino ka pupunta para sa English? Yung pangalan ng batang babae ay Kelly. Siya, may ama siyang Europeo at siya mismo ay Pilipina. Siya ay may medyo mahusay na kaalaman sa Ingles. Ngayon, ang halaga ng klase ay 150 piso. Dito, marahil wala talagang ganitong infrastruktura para sa mga bata. Dito, ang mga nanay ay walang mapaglagyan ng anak. Pribadong kolehiyo dito para sa bata. 3 oras sa isang araw. Mula noong 4 ako, sa tingin ko, 2 linggo kaming pumunta doon. 2 linggo kaming nag-aral. Ang nag-aral siya ng pag-aaral ay 150 piso. Dito pumasok sa school. Tama, oo. Kasama ang mga batang Pilipino, pero iba-iba sila. Русская девочка, одна с Англии, там, по-моему, кореец.
Bayad din ba ang paaralang ito para sa mga lokal na bata? Oo, ito ay pribadong bayad kolehiyo. May mga libreng paaralan dito sa dulo ng nayon. Sa bawat nayon ay may libreng paaralan. Maaari bang ibigay ito sa mga dayuhan? Sa pagkakalam ko, ito ay imposible dahil ang Estado ay nag-date nito at ito ay may kondisyon. Maaari nilang kunin ito. Ng bata, pwedeng magkaproblema sa batas dahil ang dayuhan ay nag-aaral sa pondo ng gobyerno ng mga taxpayer magdulot ng hidwaan at maaaring mauwi sa deportasyon. Sa kabila hirap ng buhay sa malalayong puok ng Pilipinas, di nagmamadali tao na bumalik sa kanilang bayan. Pangungulila na umuwi. Tahanan, mahal. Siyempre, namimiss ko siya ng labis. Isasabihin ko na siguro ang unang taon nung kami pa ay nakatira kasama ninyo. Меня через полгода начало очень сильно тянуть домой, березки, тополя. Pumunta ako sa Russia, nagtagal ako roon ng 2 buwan. At sa isang paraan nang dumating ako sa Pilipinas, wala na yon. Beach, dagat at niyog. Mukhang posible na lumipat sa mga patalastas ng bounty at maging masaya kahit na sa katotohanan ay kailangan mong harapin ang mga problema araw-araw. Sumakay ako sa aking pagod na Pinoy na motorsiklo na may sidecar at tumulak palayo sa malayong isla na ito at nag-subscribe ka sa aking YouTube at Instagram upang hindi makaligtaan ang mga bagong release. Nandito ako sa lahat ng dako. Karmana. Paalam!